nuance and context with focus on media professions. Batangas State University. Halika na, ika'y sumama. Magbibigay kami ng pag-asa. Tutulong sa masa. Bawat oras ay nakaangka. Iangat ang tinig ng kabataan. Dami ng himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Boses ng Bats State U, arason na Subo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan. Nangungunang radyong number 1 sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan, dami ng himig ng karagatan. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 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 Maglalayag na! Maglalayag na! Maglalayag na! Ang mga balitang napapanood at rumaragasa Mga isyong nilambat pa sa iba't ibang panig ng ating bansa. ay mula sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan. Tinitig WBX 96.5, the voice and rhythm of the sea. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang Bats State Ulat sa Umaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Batangas. Mula dito sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan, ito ang Bat State Ulat sa Umaga. Bats State Ulat sa Umaga. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Bats State Ulat sa Umaga. Araw po ng Miyerkules, July 5, 2023. Makakasama niyo po ang inyong lingkod, Lenny Ilaw. At kayo nga ay nakikinig sa inyong pinakapaboritong himpilan ng Batangas State University Aras of Nasugbu. Isang pagpalang araw para simulan ang isang oras ng makabuluhang balitaan. At narito na nga ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita. Legal forum tungkol sa karahasan at depresyon isinagawa sa Batangas City. Honorarium para sa mga sectoral volunteers ipinamahagi sa lalawigan ng Batangas. Lalaki arestado sa isinagawang buy-bust operation sa Batangas.
Motorcade bilang paggunita sa National Disaster Resilience Month ay sinagawa sa Palacat, Batangas. At 4 na dayuhan arestado sa Ternate, Cavite matapos sirain ang watawat ng Pilipinas. Para sa unang ratsyada ng mga balita. Legal forum tungkol sa karahasan at depresyon ay sinagawa sa Batangas City. Dumalo ang 130 estudyante at guro galing sa mga piling paaralan sa Batangas City sa isang legal forum tungkol sa karahasan at depresyon na ginap sa Batangas City Coliseum kung saan tinalakay rito ang wastong paggamit ng social media, pangangalaga sa sarili at pagtatanggol sa karapatan ng bawat isa. Ayon kay Batangas City Mayor Beverly D. Macuja, nararapat lamang na mulat ang mga kabataan sa kanilang mga karapatan at ang pang-aabuso sa kababaihan at kabataan ay hindi kinukonsinte ng lungsod. Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel Diana Del Rosario, hepe ng Batangas City Police Station, na napapanahon ang aktibidad na ito dahil tumataas ang mga insidente ng panggagahasa at pagpapakamatay. Hinihimok naman ng pulisya at Batangas City LGU ang publiko na mag-ingat, lalo na sa mga taong nakakausap nila. Samantala, nangako naman ang mga otoridad na pananatilihing mapayapa at maayos ang lungsod. Ibang balita naman tayo, honorarium para sa mga sectoral volunteers ipinamahagi sa lalawigan ng Batangas. Matagumpay na naipamahagi nitong nagdaang Biyernes ang honorarium para sa mga sectoral volunteers ng Batangas City. Ito ay kaugnay ng pagdiriwang ng Child Development Workers Week na isa katuparan na nasabing aktibidad sa pangunguna ng Provincial Social Welfare and Development Office. Kaugnay nito, nakatanggap ng kanilang honorarium ang nasa 3,524 na volunteers, kabilang na ang Child Development Workers o CDW, Persons with Disability o PWD at Senior Citizens, gayon din ang mga parent leaders. Samantala, lalaki arestado sa isinagawang buy-bust operation sa Batangas. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay San Isidro, Taysan, Batangas. Kinilala ng Batangas Provincial Police Office ang suspect na si Nino Noel Maderaso, isang 45 anyos na laborer at residente ng Taysan, Batangas. Base sa ulat, nakuha sa suspect ang 2 sachet ng hinihinalang shabu kasama ang 500 pesos na marked money. Dahil dito, naharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan at iba pang maiinit na mga balita makalipas ang isang paalala. Araw ng Lunes at isa na namang araw ng paghahatid ng pinakanapapanahon at pinakabagong mga balita. Dito lamang yan sa Bat State Ulat sa O anak, dali na, kain na para may hatid ka na ng tatay mo sa BSU. At sumabay ka na sa tatay mo ha, at pupunta na rin yun sa may Barangay Bukana. Opo, Nay. Sa unang ratsyada ng mga balita, college students sugatan matapos mabundol ng pampasaherong jeep sa Batangas. Galos at pasa sa ulo at katawan. Yan ang natamo ng isang college student na lalaki sa Batangas. Ito'y matapos na masagasaan ng isang pampasaherong jeep. Naku, yun ang nga bang sinasabi ko. Kaya ikaw, nako ha, mag-iingat ka lagi. Mahirap na. Bukod sa delikado na, nako, pag ganyang na aksidente, paniguradong mabigat din yan sa bulsa. Ang hina pa naman ng pasada ng tricycle ng tatay mo. Nay, huwag ka nang mag-alala. Lagi naman po ako nag-iingat At isa pa, minsan sadyang hindi rin talaga may iwasan yung mga ganyang insidente. Buti na nga lang po may student insurance kami sa Batangas State University. Aba, talaga? Opo, Nay. Alam mo ba na ang Batangas State University hindi lang basta tahanan ng magagaling na estudyante? Inaalagaan din kami doon gaya na lang sa pamamagitan ng student insurance. Sinisiguro nito na 24/7 ay insured ang bawat estudyante sa anumang injury dulot ng aksidente kahit habang nagtatravel pa by land or sea.
o kaya ay kahit nasa commercial flights bilang pasahero. Covered din ito ang mga injury dulot ng pagkakalunod, dog bites, snake bites at natural calamities. Aba nga, ay ayos din hanggang kailan naman yan effective? Nay, simula pa noong August 15, 2022 ng alas 12 ng tanghali hanggang August 15, 2023 ng alas 12 ng tanghali ay maaaring magamit ang student insurance. Kabilang sa benefits at coverage nito ay ang accidental death and disablement, permanent total disability due to accident, unprovoked murder and assault, accidental medical reimbursement, daily hospitalization, income confinement benefit due to accident or illness, maximum confinement of 30 days, bereavement assistance benefit due to sickness and accidents or accidental burial expenses, ambulance service assistance due to accident with receipt, medical reimbursement injuries incurred during school-related sports activities, general public liability bodily injury, general public liability property damage, at daily hospital income benefits due to accidents, illness, and COVID-19 infectious disease. Aba, maigi yan, anak. Pero alam mo, mas iigay ko kay lalarga na at tanghali na. O mag-ingat ka na ka. Oo nga po pala, Nay. Sige po, paalam! Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa Batangas State University at ng himpilang ito. At kayo nga ay nakatutok pa rin dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, motorcade bilang paggunita sa National Disaster Resilience Month isinagawa sa Palacat, Batangas. Para sa detalye ng balitang iyan, narito si Winchell Tendan. Winchell, i-Bat State, ulat mo. Nagsagawa ng motorcade ang pamahalaang lungsod ng Palacat, Batangas bilang paggunita sa National Disaster Resilience Month na may temang Bidang Pilipino Building a Stronger Filipino Well-Being Towards Disaster Resilience. Ito ay nilahukan ng iba't ibang departamento ng lokal na pamahalaan, mga establishmento, barangay officials, kinatawan ng iba't ibang sektor at mga miyembro ng civil society organizations. Layo ng nasabing motorcade na maipabatid sa mga residente ang kahalagahan ng pagiging handa sa pagtugon at pagharap sa anumang kalamidad. Para sa Bat State Ulat, ako si Winchell Tandan ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Winchell Tendan. Samantala, iba pang balita, 4 na dayuhan ako arestado sa Ternate, Cavite matapos sirain ang watawat ng Pilipinas. Para naman sa detalye ng balitang ito, narito si Melvin Dasta. Sa Melvin, i-Bat State, ulat mo. Arestado ang 4 na dayuhang matapos warakin ang watawat ng Pilipinas bunga ng kanilang pagkainip sa malubhang trapiko sa Ternate, Cavite. Ang mga suspect ay papunta sa Puerta Azul nang biglang makaranas na matinding trapiko. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acurda Jr. na dahil sa kanilang pagkainip at pagkadismaya sa sitwasyon, kinuha nila ang bandila ng Pilipinas na nakasabit sa isang flagpole sa Marine Base Gregorio Lim at sinira ito. Isang opisyal ng Philippine Marines ang nakapansin sa pagkasira ng watawat at nagsumbong sa pulisya upang hulihin ang mga dayuhan. Ang 4 na suspect na kinilala bilang Sharon Manzur, 29 anyos, Shahid Manzur, 45 anyos, Shamil Halal, 36 anyos, at Loan of Presco E. Emil, 36 anyos na Pakistani at Romanian. Samantala, ang mga dayuhang ito ay haharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 8491 o Flag and Heraldic Code of the Philippines
kung saan ang parusa para sa pamabastos sa pambansang watawat ng Pilipinas ay mabigat. Para sa Bat State Ulat, ako si Melvin Dastas ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Melvin Dastas. At yan nga ang unang pasada ng mga balita. Sa aming pagbabalik, hatid naman namin sa inyo ang ikalamang bugso ng mga balita, kaya naman manatiling nakatutok dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Narito ang ilang tagubilin sa oras ng lindol. Ang lindol ay isang sakuna na nagmumula sa pagyanig at pagbibitak-bitak ng lupa. Maraming pinsala at panganib ang maaaring gawin nito. Kaya't dapat alam natin kung anong mga hakbang ang nararapat nating gawin bago at pagkatapos ng lindol. Maganda ng isang bag laman ang pangunahing pangangailangan na maaaring bitbitin sa oras ng pagyanig gaya ng mga delata, noodles, bigas, tubig, gamot at iba pa. Kung ikaw ay nasa loob ng isang gusali, manatiling kalmado at humanap ng lugar na malayo sa mga bagay na maaaring bumagsak. Takpan ang ulo ng iyong mga kamay, bahagyang yumukod at magtago sa ilalim ng matibay na mesa o kama habang nagpapatuloy ang lindol. Iwasang tumigil sa harap ng matataas na gusali, poste o mga puno na maaaring bumagsak. Kung ikaw naman ay nagmamaneho, huminto sa isang lugar na malayo sa mga bagay na maaaring matumba gaya ng mga poste at iba pa. Iwasang lumapit sa tulay at tunnel dahil maaaring masira ang mga ito habang papalakas ang lindol. Kung ikaw naman ay nakatira sa tabing dagat, maging alisto sa mga abiso mula sa local government unit dahil sa banta ng tsunami. Kung ikaw naman ay nakatira sa mataas na lugar, maging handa sa posibleng pagguho ng lupa. Suriin ang sarili at tingnan kung ikaw ay may pinsalang natamo sa katawan. Maging handa sa aftershocks na maaaring sumunod makalipas ang ilang minuto. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Oras natin, 33 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. At kayo nga ay nakikinig pa rin, ito lamang yan sa Bat State Ulat sa umaga ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Narito na nga ang ikalawang pasada ng mga balita. Mayor Colliantes personal ay pinamahagi ang honorarium para sa mga barangay tanod sa Tanawan. Kasambahay sa Cainta Rizal, natagpo ang patay at nakasilid sa drama. Para sa balitang Good Vibes, Good Samaritan sa SM City Lucena, trending. At para sa balitang sports, Philippine Ascals umangat sa FIFA World Rankings. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Mayor Colliantes personal na ipinamahagi ang honorarium para sa mga barangay tanod sa Tanawan. Ipinamahagi nga kamakailan sa Tanawan ang honorarium bilang handog para sa 960 na mga barangay tanod ng nasabing lungsod. Ang naturang pamamahagi ay pinangunahan ni Mayor Sonny Perez Colliantes, Congresswoman Maria Teresa Maitet V. Colliantes at kapitan ng bawat barangay. Bahagi ito ng pasalamat ng mga opisyales sa mga barangay tanod para sa kanilang dedikasyon at kasipagan sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa lungsod ng Tanawan. Nako, ibang balita naman po tayo at pasintabi sa mga nag-uumagahan pa. Kasambahay sa Cainta Rizal, natagpo ang patay at nakasilid sa drama. Patay na ng matagpuan sa loob ng pinagdikit na drama ang isang kasambahay na ilang araw nang nawawala sa Cainta Rizal. Kinilala ang biktima na si Maribel Vilma Baksal, 42 anyos. At huling nakitang buhay noong Huwebes matapos pumasok sa trabaho. Nakita ang bangkay ng biktima sa loob ng 2 drum na pinagdikit sa mismong bakuran kung saan siya namamasukan.
Ayon sa tiyahin ng biktima na nagtatrabaho rin sa pinapasukan ni Bascal, tinanong pa niya ang kanilang amo kung nasaan ang pamangkin nang hindi ito makauwi ng bahay. Dahil parehong matanda ang dalawang inaalagaan, palaisipan pa sa mga otoridad kung sino ang nasa likod ng krimen. Sinusuri na rin ng mga otoridad ang mga CCTV camera malapit sa lugar upang alamin kung may makakatulong sa paglutas sa krimen. Good news updates dito sa Balitang Good Vibes. At para nga sa ating Balitang Good Vibes, Good Samaritan sa SM City Lucena trending. Umani ng papuri ang isang cashier sa SM Cinema Lucena dahil nagsauli siya ng isang iPhone 11 na naiwan sa cinema ticketing booth kamakailan. Ayon sa ulat, agad itong ipinagbigay alam ng cashier na si Donadetta Barra sa tanggapan ng Customer Relations Services na kung saan dito ipinapaalam ang mga nawawala o naiwang gamit ng mga customer. At makalipas ng ilang oras ay naibalik ang cellphone sa may-ari na si Jorel Alcoreza mula sa Tayabas City. Sa panahon ngayon, may tao pa rin na mapapagkatiwalaan at may kabutihang taglay. Dapat lamang natularan ng isang katulad ni Donadette dahil ang kanyang katapatan ay sadyang kahanga-hanga. Sports Balita. At syempre, hindi din mawawala ang ating sports balita kung saan ang Philippine Ascals umangat na sa FIFA World Rankings. Para naman sa balitang ito, narito si Marwin Gonzalez. Marwin, i-Bot State, ulat mo. Sa pinukuling paglalabas ng Men's World Ranking ng FIFA, umakyat ang Ascals sa pang 135 na pwesto na mas mataas sa isang pwesto mula sa dating 136. Kahit na natalo ang pambansang kupunan ng lalaking football sa mga friendly games nila laban sa Nepal at Chinese Taipei noong Hunyo, nakamit pa rin nila ang pag-angat sa rankings. Sa Asia's Football Confederation, nananatiling ang Ascals sa pang-23 na pwesto sa mga bansa at sila ang pangatlong pinakamataas na pwesto sa Southeast Asia. Ang Argentina na kampiyon ng World Cup ay nananatiling nasa unang pwesto, habang nasa pangalawang pwesto naman ang France, pangatlo ang Brazil, pang-apat ang England at pang-lima naman ang Belgium. Para sa Bot State Ulat, ako si Maureen Gonzalez ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Marwin Gonzalez. Samantala, narito naman ang ating ulat panahon. Ngayong araw ng Miyerkules, magiging mainit lalo na sa tanghali sa buong bansa, subalit makakaranas ng mga pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Wala namang nakataas na gale warning kung kaya't maaaring makapamalaot ang ating mga kababayang mangingisda. Subalit, patuloy pa rin ang pag-iingat lalo na sa mga baybayin makakaranas ng mga localized thunderstorms. Ang araw ay sumikat kaninang 5:33 ng umaga at lulubog mamayang 6:28 ng gabi. Samantala, para naman sa ating latest foreign exchange rate update para sa palitan ng piso kontra US dollars, 55.18. Canadian dollar, 41.65. Singaporean dollar, 40.85. Saudi Riyal, 14.71. Euro, 60.23. Chinese Yuan, 7.62. At Japanese Yen, 43 o 38 centavos. At yan ang mga balitang nakalap namin sa buong magdamag. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea.
At ako, huwag kalimutang i-like, i-follow at mag-subscribe sa ating mga social media accounts, sa ating Facebook, YouTube at syempre sa ating TikTok account kung saan nga meron tayong uploaded na mga bagong voice acting challenge. Diyan lamang po sa ating TikTok account, i-search na lamang at DWBX 96.5. Muli tayo magsasama-sama bukas alas 8 ng umaga para sa maiinit na balitaang hatid ng Bud State Ulat sa umaga. Muli ako po nyo nakasama sa isang oras ng balitaktakan, Lenny Ilaw. Susunod na ang Best of OPM Love Songs, kaya naman manatiling nakatutok dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Pursuant to the germane and existing provisions of the Republic Act 7722, the Commission on Higher Education mandated all higher education institutions to implement their fourfold functions, namely instruction, research, extension, and production. The Batangas State University, the National Engineering University Arasov Nasugbu Campus, guarantees that the institution is gearing towards the attainment of these fourfold functions. Likewise, the College of Arts and Sciences, as one of the flagship colleges of the university, strives for excellence in the conduct of research and extension services. Research. The College of Arts and Sciences continuously conducts researches relevant to the research thrust of the university, focusing on the fields of communication arts, criminology, fisheries and aquatic sciences, food technology, psychology, humanities and social sciences. Such researches generate high-impact research outputs for the utilization of the educational, communal, and industrial sectors. The college also boasts the roster of its faculty researchers who constantly conduct, present, and publish researches and who were recognized for their studies in various peer-reviewed journals, conferences, and symposia both in local and in international level. Extension Services. The College of Arts and Sciences is also committed in transforming its social responsibility into reality. The college develops and implements sustainable extension programs for its clientele and diverse stakeholders. The college's extension programs aspire to create an environment that fosters active participation of the university, government, non-government organizations, and industrial establishments in developing the marginalized communities, thus meeting the needs and improving the quality of life at the grassroots level. Here at the College of Arts and Sciences, we practice excellence. Halika na, ika'y sumama. Magbibigay kami ng pag-asa, tutulong sa masa. Bawat oras ay nakaangka, iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Boses ng Bud State Arasov Nasugbu ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Gusto ng bayan, talakayin at pag-usapan. Nangungunang radyong #1 sa 96.5, sa 96.5.
The boys on rhythm 96.5. The boys on rhythm 96.5. The boys on rhythm 96.5. The boys on rhythm 96.5. The boys on rhythm 96.5. The boys on rhythm 96.5. The boys on rhythm 96.5. The boys on rhythm 96.5. The boys on rhythm 96.5. Anong saya pag lumapit na, kausap siya, natutula, ibang-iba ang nadarama. Anong ka ba? Aaminin ko na sa'yo na lagi na lang, lagi na lang, lagi kang nasa isip ko. Lagi na lang, lagi na lang, lagi kang nasa puso ko'y iyong-iyo. Huwag hayaan na masaktan. Asahan mo, di magbabago hanggang kailan. Ibang-iba ang nadarama. Anong ka ba? Aaminin ko na sa'yo na lagi na lang, lagi na lang, lagi kang nasa isip ko. Lagi na lang, lagi na lang, lagi kang nasa puso ko. Lagi na lang, lagi na lang. Sa'yo na lagi na lang, lagi na lang, lagi kang nasa isip ko. Lagi na lang, lagi na lang, lagi kang nasa puso ko. Lagi na lang, lagi na lang, lagi kang nasa isip ko. Ikaw ang puso ko. Lagi na lang, lagi na lang. Hirang tingin mo lang nabighani at sa iyo'y naiba. Langit ka ba, sinta? O sadyang di ka lang maabot, di ka lang madama?
Bakit yayakapin mo ako? Paminsan-minsan ba't hindi ko madama kung totoo? Kung panalangin ay ako, ba't di ko makita at hindi ko matiyak sa mata mo? Di mo sobrang tamis, di maalis sa isipan ko. Isipin mo na kahit hindi tayo magkasama, hanggang mo ng labis ang laging naiisip.